Breaking news! Well done, Mr. President. Ito talaga ang ayaw makita ng mga kalaban. Hindi na ito mapipigilan pa. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang matitinding pasabog ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Nakipag-alyansa lang naman si PBBM sa isang pinakamataas na kinatawan na gumagawa ng mga pangunahing patakaran ng mga bansa. Yes mga kababayan, legit, hinding-hindi talaga maipagkakaila ang galing ng ating mahal na Pangulo dahil hindi siya nagpapahuli sa mga ganitong mga bagay. Sa katunayan mga kababayan, mga usaping pang-ekonomiya, pampolitika, seguridad, geopolitical, socio-cultural, pati na ang international na issue na nakakaapekto sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea ang kanilang mga pangunahing agenda. Grabe, wala pa sa kalahati ang kanyang termino pero hindi na mabilang ang kanyang mga resulta sa kanyang mga pinaggagawa dito sa ating bansa. Hindi na talaga ito maitatago pa sa taong bayan. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Dumating sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang mga kapwa pinuno mula sa Association of Southeast Asian Nations at Timor-Leste bilang miyembro ng Observer para sa pagbubukas ng seremonya ng 44th and 45th ASEAN Summit at related summits at National Convention Centers Vientiane, Laos, People Democratic Republic kahapon October 9, 2024. Sa 3 araw na summit, ang ASEAN Head of State ay magpupulong ang 16 leaders-led engagement mula October 9 to 11 at inaasahang magpapatibay sa 82 resultang dokumento sa panahon ng back-to-back summits. Ang summit ay pinangunahan ni Prime Minister Sonexay Sipandon ng Laos. Ang back-to-back summits ngayong taon na may temang Enhancing Connectivity and Resilience na umaayon sa pangako ng Laos sa pagbuo ng isang mas konektado at mas matatag na ASEAN. Sa pagharap sa komunidad ng mga Pilipino sa Laos bago ang summit, sinabi ni Pangulong Marcos na nilalayon niyang isulong ang pambansang interes ng Pilipinas tulad ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pagpapalakas ng ekonomiya at pagtiyak ng kagalingan ng bawat Pilipino kabilang ang mga overseas Pilipinong manggagawa. Sa kanyang nakatakdang pagdalo sa ASEAN Business and Investment Summit kung saan inaasahang makikipagpulong siya sa mga potensyal na mamumuhunan at negosyante, sinabi ng Pangulo na hihikayatin niya silang tuklasin ang mga magagandang oportunidad sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil ang bansa ay isa sa pinaka-dynamic at mahusay na gumanap ng ekonomiya sa Asia, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na magsisikap ang kanyang administrasyon upang mapanatili ang pagtaas ng trajectory na ito. Aniya, ginagawa ng administrasyon ang lahat upang makipagbigay ng magandang kinabukasan sa lahat ng Pilipino upang walang Pilipinong umalis upang maghanap buhay sa mga mas luntiang pastulan sa ibang bansa. Sa kanyang inaugural visit sa Laos, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa mga Pilipino sa bansa sa Southeast Asia sa kanyang mga kontribusyon sa pag-unlad nito. Gayon din ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga remittance. Inatasan naman ng Pangulo ang mga OFW sa Laos na ipagpatuloy ang kanilang ambasador ng goodwill na binibigyang diin ang kanilang kahalagahan at pagpapatatag ng mas matibay na ugnayan ng mga tao sa pagitan ng dalawang bansa. Nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga kahit saan mo ilagay, sisikat at sisikat. And I'm sure, I know that, I hope that people tell you, but the truth of it, we are so proud of all of you and for all the things you did and for all the ways that you project the Philippines. Kagaya ni Ambassador, you're all ambassadors and you have been superlative ambassadors dahil talagang napakaganda ang naging reputasyon dahil sa kagandahan na ang ginagawa ninyo, mga OFW natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. So we are very grateful for that. And that is why, lagi ko naman sinasabi, lalo nang sa administrasyon na ito, ay asahan ninyo na kapag kayo'y nangangailangan, nandyan po kami upang tumulong. Nais kong magpasalamat sa inyong pagsuporta rin sa ating administrasyon at ang ating mga programa.
Papalapit pa lamang tayo sa halfway mark, ngunit dahil na rin sa tulong ninyo, marami na rin tayong naisakatuparan. Patuloy namin ginagawa prioridad ang mga OFW upang aming maitaguyod at protektahan ang inyong karapatan at kapakanan. Siyempre, isa na ito sa pagbukas at pagpapalakas sa ating DMW o Department of Migrant Workers na pinamumunahan ng ating sekretary. Kaakibat din natin ang Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Ricky Manalo. At ang mga Philippine embassies sa iba't ibang bansa, katulad ng Philippine Embassy ngayon dito sa Laos, sa Vientiane. Silang lahat ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo sa inyo. I am always impressed with the profile and the caliber of our Filipino community here in Lao PDR. As teachers, you're educating the future leaders of this country. As engineers, you're helping to build their economic security and help train your peers in your respective areas. As hospitality providers, you're strengthening the service economy and bringing in the quality standards that we have experienced back home. As executives, you make the business community here more dynamic and thereby creating opportunities for trade and investment. And as experts and as professionals, you share your knowledge and skills to benefit society and hasten their path to development. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. Labis kong ikinatutuwa na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Tunay ngang iba at nangingibabaw ang galing ng Pilipino saan man sa mundo. Ikinatutuwa ko rin ang pagpapalakas ng people-to-people relations natin dito sa Laos. Tunay na napakaraming natin pagkakatulad sa mga Lao. Gaya ng mga ating pagpapahalaga sa ating espiritualidad, pagmamahal sa pamilya, pagkikipagkapwa-tao at pagiging bahagi ng ating komunidad, pagrespeto sa ating kapaligiran at pagiging makabayan. Kaya naman, nais kong ipagpatuloy pa ninyo ang pagiging ambassador of Filipino goodwill dito sa bansang Laos PDR. Gaya ng sinabi ni Ambassador, daman-daman naman na ang mataas na pagtingin sa inyo ng mga taga rito. By exercising your professions in the professional and expert way that you do, through your daily interactions with the locals, you have become valuable members of society. You make us all very, very proud. Mga kababayan, in the next few days, I will be participating in the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits, where I will be meeting with other leaders of the region and of other major international partners. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. During this visit, I will also attend the ASEAN Business and Investment Summit. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. Our country has become one of the most dynamic and best performing economies in Asia. You can be assured that my administration will continue to work hard to sustain this upward trajectory. Mga kababayan, ginagawa po namin ang lahat ng ito upang patuloy namin mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino. Nang sa gayon ay hindi na kinakailangan ng sino man
na lumisan pa sa Pilipinas at makipagsapalaran sa ibang bansa. Gayunpaman, hinahangaan ko ang inyong tapang, tiyaga at husay sa pagharap ng mga hamon bilang overseas Pilipino. Sa mga minamahal kong Pilipino dito sa Laos, sana ay pagpalain kayo ng Diyos. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong mabuting gawain at sa inyong pagbigay dangal sa Pilipinas. Sa lahat ng inyong ginagawa, maraming salamat sa inyo. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.